Coach ng Kath din, may kwento pala ito mga kasambreros, no? Si Coach Mauro. Tapos, just in, no? Exclusive teaser dropped ng Love Siargao ng View mga kasambreros sa kanilang Facebook page. Unahan ko itong mga teaser photos na pinost ng ng View Philippines sa kanilang Facebook page mismo mga kasambreros, no? Just in ito, 2 hours ago mga kasambreros, sabi ng View Philippines, talk about chemistry. Here's an exclusive look at Alden Richards and Nadine Lustre in Love Siargao coming soon on View. So grabe no? Ang bilis ng pacing ni na Alden mga kasambreros. Tapos may mga pictures dito na shinare ang View Philippines nga mga kasambreros. So parang nag-set up sila doon no ng tao dito ng parang hindi ko na kung anong tawag doon, parang mini, basta yung sinet up nila yung Siargao, tapos parang pictorial booth, na parang ganun siya mga kasambreros. And hindi ko lang alam kung dito nila ito ginawa sa Manila, tapos ngayon lang nila pinost, or doon mismo ito sa Siargao mga kasambreros, tapos pinaka-recent or recent nila itong ginawa mga kasambreros. So, pwede kasing doon nila ginawa or doon nila or dito mismo nila sa Maynila tapos ngayon na pinost. Tapos pwede rin naman na doon din mismo ito sa ano. So, palagay ko ito, doon sa Siargao nila ginawa. Pero yung area kasi na kanilang dito na pinagawan ito, parang maliit lang siya na nasa isang opisina mga kasambreros. No? Tapos merong parang curtain sa likod na parang yun nga, yung tema ay beach, no? Or Siargao mode mga kasambreros. So, yun yung pinakadulo eh. Dito may solo picture si Alden at saka si Nadine. Tapos may magkasama naman sila of course, mga kasambreros, no? Si Nadine at saka si Alden mga kasambreros. So, Aldin na tambalan. Ito, tapos may isa dito na picture na si Alden ay naka-sleeveless, no? Parang nagpa-muscle si Phenomenal Box Office Cinema King. At saka may tuxedo din naman siya na picture. Naka-tuxedo sa picture mga kasambreros. So, tapos dito ay si Nadine naman, meron din of course, no? Na dalawang pictures. Mga kasambreros. Tapos may dalawa sila, no? Sa picture mismo mga kasambreros. So, yan, they're friends, mga kasambreros. Kasi nga ay engaged na yata ito si Nadine Lustre, no? Mga kasambreros. Tapos si Kath, hindi ko alam kung bagong niya to. Ito yata yung time na nahuli siya nag-vape daw, mga kasambreros, no? Pero part yata ito ng kanilang ng kanilang dito, ng kanilang A Very Good Girl na na eksena. Tapos marami ang hindi relate or hindi nagustuhan of course ang ang eksenang ito or ang parang ginawa ni Kath dito kasi parang nahumaling din siya sa pag-vape mga kasambreros. So si Philo, no, sa Very Good Girl mga kasambreros. So ito yung time na her makeup is so Maddie-coded. So, yun. Tapos yung niya dito is parang bad girl siya dito actually, no? Mga kasambreros. So, yun po, no? Kakapost lang kasi kanina ng isang admin sa TikTok. Tapos, yun, marami ang hindi nagustuhan kasi nga parang yung vape or parang bisyo siya mga kasambreros. Tapos, natutuwa ako dito sa isang pinost na si Alden ay kabilang sa top 20 most beloved TikTok users and live streamers mga kasambreros. Sa international, sa local, no, dalawa yung nila. Sa local ay pang-8 si Alden Richards mga kasambreros. So ito yung kanilang mga TikTok users or TikTok usernames mga kasambreros. Number 1 si Ian Veneracion, Number 2 si Kirk. Number 3 si Vivo Cuano. Number 3 si Aaron or Aaron. Hindi ko alam kung sinong Aaron to. Si Paulo Gumabaw, gamer. Number 6 si Fabio Lucas. Number 7 si One Last Lonely Guy.
Number 8, si Alden Richard 02. Number 9, si JL Reese. Number 10, si Yanze 16. Number 11, si Chad. Number 12, si Dominic Oscar. So ano siya, parang ano siya, beloved TikTok user. So parang minamahal na mga dito na mga may TikTok account mga kasembreros at saka mga live streamers, no? Or yung mga gamer mga kasembreros. So natutuwa ako na si Alden pala ay nasali dito, top 8 siya mga kasembreros. Hindi ko lang din alam kung ano yung basis nila. Tapos, yon si Ralph De Leon, na-mention niya dito si Alden mga kasembreros. Mamaya ipi-play ko ito, na-mention niya na dito yung parang, di ba, after nung I would say technical issue doon sa may Miss Universe Philippines 2026 nga, ay dito nga si Will Ashley, oh. So parang dito kinwento na niya yung yung nangyari, yung totoong nangyari mga kasus. Tapos sa dulo, siningit na si Alden Richards kasi sabi niya last year or parang nung 2023 nga mga kasembreros ay hinanap ng mga tao, diba, si Alden daw na parang kada taon daw may natatandaan yung mga tao or parang maalala nila mga kasembreros yung parang simpleng hindi naman kasabing simple pero may parang may aberya, no? Parang may trademark sila naalala. Si Alden, di ba, yung pasigaw niya ng Baguio. Ganoon, Pampanga, so ganoon, di ba mga kasembreros. Tapos ngayong taon nga ay siya, no, yung technical issue mga kasembreros. So inisip niya talaga dito na parang dito naka-stand daw dapat sila, tapos nag-switch yung microphone or sinwitch na yung microphone, tapos hindi gumana. Parang sa live or sa screen dinig, pero doon pala sa mismong MOA Arena hindi siya dinig mga kasembreros, no? Tapos parang tinanong siya dito na hindi niya daw ba naisip na umexit or umalis dun sa stage. Tapos sabi ni Ralph ay definitely hindi, no? Hindi niya naisip na mag-exit nga mga kasembreros. Siyempre, no? Part ng kanilang trabaho, no? At saka binyaran sila dito sa kanilang appearance mga kasembreros sa trabaho. So yon. Parang parang sila, ang dami niyang dito. Naka-4 na try mga kasembreros, no? Yung second, hindi nag-work, nagpapanik daw siya. Tapos yung pangatlo, ayun, tapos in the end naman ay nilaban naman ni Ralph mga kasembreros. So nag-trending kasi siya dito kung kaya tinanong siya. Tapos hindi niya in-expect, of course, nobody expected mga kasembreros. So sabi niya dito na we need another viral moment for MUPH mga kasembreros. Last year si Alden. Last year ba si Alden? 2025? Hindi eh. Parang hindi ko alam. So marami ang nakapansin din dito yung mga hosts ngayon ng yung pinaka main host na sino nga yun? Yung drag queen ba yun? No? Parang hindi nila gaanong na-appreciate, no? So yun, parang lang nila na pa-comment na yung maraming netizens mga kasembreros sa MUPH 2026. Tapos si Alden naman, nag-post siya dito, no, ng kanyang inaanak sa kanyang Instagram story mga kasembreros. Sabi niya dito ay Rosita's Ninong is in the isla, so happy to see you after X years. Ang XX loves ago. Ano ba yan? Hindi ko mabasa mga kasi. See you again, Alden Richards. So si Rosita na yung kanyang inaanak dito sa Siargao mga kasembreros. So nagkita rin sila, no? After how many years daw po mga kasembreros nang hindi sila nagkita ng kanyang inaanak, no? Tapos ang cute ng ginawa dito ni Chard, no? 7 hours ago, good morning, happy Monday, sabi niya dito. Tapos nakalublob si Alden sa tubig. 237 reactions, so ang dami mga kasembreros. So ito po ay parang edited, no, na pictures mga kasembreros
ni Chard no, or ni Alden, mga kasembreros. Tapos yun, major item tayo, coach ng Kath din na si Coach Mauro, mga kasembreros, may kwento, no? Tapos na-mention dito si Kath na tapos na-mention dito ni Kuya Kim Atienza na yun, no, kina-coach niya si Kath. Tapos finally nagkaroon ng winners and so on. Tapos ang point kasi dito ni Kuya Kim, yung winners ng Century Tuna Super Buds ay magiging headlines. Yung balita, mga kasembreros, ibabalita, sabi ko. Tapos ang naging headline dito or naging trending down ay si Coach Mauro, mga kasembreros, nang sinabi niya ang Catherine daw sa balita na the most handsome coach, no, na meron siya na siya Kath, mga kasembreros. So sabi ni Kuya Kim, naging si Coach Mauro tuloy yung naging star, no, ng Century Tuna Super Buds na imbis ng yung mga winners, mga kasembreros. So yan, parang ginawa pala ni Kath doon ay parang shinout out ni Kath si Coach Mauro na ganon sa tapos ang naisulat daw sa news ay Kath introduces hot coach, mga kasembreros. Sabi niya, parang napatawa siya, mga kasembreros, or napatawa si Coach Mauro. Tapos yung time niya dito ay nagbibiruan sila, mga kasembreros, na may billboard niya si Coach Mauro sa EDSA, mga kasembreros. Sabi ni Coach Mauro, huwag natin pag-usapan yan. Sabi ni Kuya Kim, bakit naman dapat maging proud ka sa produkto, ganon. Yung sinabi dito niya Kuya Kim at saka niya. So biruan lang, so play ko ito mamaya, no? Para mapakinggan natin. So alam natin na si Coach Mauro at saka si Coach Mauro ay coach din po, no, ni Kath and then ni Alden at the same time, mga kasembreros. So talagang isa rin to sa tulay ng Kath din, mga kasembreros, no, and mga Kath Dinatics. So talagang nakakatuwa lang, no. Tapos ito, binabash ito, mga kasembreros, 444 reactions. Si Kath daw may personal bodyguard, si Mayor Mark Alcala nga, no. Kunwari ay naka-black silang pareho, tapos naka-bag, no, parang si Kath daw si Mayor Mark daw nagbubuhat ng bag ni Kath, mga kasembreros, tapos habang naglalakad sila. Tapos inulan ito ng bash kasi nga hindi naman totoo at saka hindi si Kath, no. Sabi dito ng isa, in your dreams, hindi yan si Kath. Not Mark Alcala, sabi niya sa Geraldine Fabila. It's not Kath and Mark, it's edited, sabi niya. Sabi ni Dorothy Javier, sabi niya parang si Alden yung lalaki. sabi dito ni Redra Oraba, sabi niya ang layo, maganda pa si Kath, no. Tapos sabi naman isa, Marian or Mary Ann Demetrio, sabi niya di naman si Kath yan, sabi ni Joe Belbar, puro edit, no. So puro parang nasita siya, mga kasembreros, no, kasi nga hindi naman totoo na ito po ay si Mayor Mark at saka si Mark Alcala, si Mark at saka si Kath, nang hindi po totoo, pawang imagination lamang. Tapos 22 hours ago, si Alden, ayan, na-feature siya dito ni Rowena Morales, no, 211 reactions. So mamang sorbetero sa Siargao. Oo, kasi hindi ko naisip yun na sorbetero, kasi di ba may ice cream siya dito, medyo edited lang yung picture na ito. Ito yung time na pumunta siya kina April Vince Culian, na part nga ng cast din po, no, ng Love Siargao, mga kasama si pinuntahan nila. Tapos may ice cream siyang hawak-hawak doon, di ba? Tapos yun, hindi ko naisip yun, no, kasi sikat yung mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. So yun siya, no. Tapos dito ay parang inedit-edit ng niya na yung background ng likod ay parang bahay siya, mga kasembreros. So yun po, no, talagang mamang sorbetero nga talaga siya, kasi mahilig nga talaga sa ice cream itong scene. Phenomenal box office cinema king, mga kasembreros. So talagang hindi ko lang naalala
na yung sorbetero, yung sikat na kanta ng Mamang Sorbetero, mga kasembreros ngayon sa online world, mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang enjoy si Alden ngayon sa kanyang bakasyon. At the same time, ay shooting at taping, mga kasembreros sa dito sa Love Siargao. Tapos, ito ineditin to ni Roy Orsulum, mga kasembreros. Catherine Bernardo was in the house of Lucena ni Mayor Mark Alcala. Tapos, kunwari, yung mga bata daw dito. So, Kath Mark magkasama sa pagbibigay ng awards ng mga deserving sa Lucena. So, nabash din to siya dito na in-edit lang niya yung picture, mga kasembreros, ni Mayor Mark Alcala at saka ni Kath nga, mga kasembreros, no? Na pawang hindi totoo at gawa-gawa lamang, mga kasembreros and mga Kathlynatics. Alright, so sa last item natin, ito, so parang na-compile ng isang admin itong pictures ni Alden at saka ni Nadine and maging sina Miss Garlic Garcia, Nadine Lustre at Kailin Alcantara doon sa Siargao, mga kasembreros. So sort of parang kinumpile niya, mga kasembreros. Kinumpile niya. Tapos ay hindi naman siya parang parang a sort of fandom, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? I-play ko po itong mga videos natin pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. But nag-trending ka last night sa pageant. Ano first pumasok sa isip mo nung the first time you tried na hindi nag-on yung mic? Or hindi mo alam, di ba? Hindi ko, actually, akala ko, nung una, bigla sila nag-switch na mic. So, nung rehearsal kasi, naka-stand ako. Tapos biglang, nag-switch sila, ayun, hindi gumana. So, sabi ko, oh no, ang gagawin mo yun. So, hindi mo naisip umexit? Wala, hindi talaga. Siyempre, hindi pwede yun. Kasi, the show must go on. Nabigyan ako ng script, nabigyan ako ng spiel. Kailangan ko tapusin yun on stage. Nung sa fourth try mo pa narinig at na-work yung mic? Sa fourth, nung second, nung hindi pa nag-work, medyo nagpapanik na ako. Sabi ko, grabe, ang pangalawa na to, anong mangyayari dito? Hindi ko alam kung maririnig ba ako sa TV, sa live. Tapos nung bandang third or fourth, tawa na lang ako ng tawa sa stage show. Why did it took so long para ma-realize mo na hindi nag-work yung mic? Sobrang loud nung Hindi naman. Ako, basta tinatry ko lang baka sakali gumana Kasi ako hindi ko talaga naririnig sarili ko noon that time. So, I don't know, sige, try ko na lang ulit na mag-spill baka gumana na yung mic ko. Did you expect the reaction? Trending ka. Mas trending ka pa sa winner. Grabe, hindi naman siguro. Pero ako, hindi ko in-expect. Pero, we needed another viral moment for MUPH. Last year si Alden with this Baguio. This year, thankfully, it's me. 2 years ago, nagkaroon ng Century Tuna, no? Super Body. Of course, Yo is my friend. At least Po is my friend. No? Nagkaroon ng Century Super Body. Hindi ka na Super Body noon. Tapos ka na noon But you were coaching Catherine Bernardo. And then, finally, nagkaroon ng mga winners 2 years ago. The next day, you expect the winners to be in the news, di ba? Ang nasa news, si Catherine Bernardo. Sabi niya, my coach is the most handsome coach in the country. Hindi naman. Inanap ng lahat ng mga tao. Sino ba yung coach niya? Sino yung coach niya? Naging ikaw tuloy yung star ng Century Super Body 2 years ago. Shoutout to Catherine. Si Kat lang may gawa na lahat yan. Parang lang siya. Sinoutout niya lang ako that night kasi it was like the big reveal. And parang sinoutout niya lang, I've trained with my coach, ganyan. Tapos ang nakuha ng news, Catherine introduces hot new trainer. Sabi ko, oh my God. Pero okay naman. Grateful for that. Also. Oo naman. Tsaka yun din ang panahon na meron kang billboard sa EDSA. Ano ba yung billboard? Ano ba yung billboard Huwag na natin pag-usapan yun. Bakit naman? Proud ka dapat sa produktong yun Hindi, okay naman. Napaka-the best ng ating Word of God, mga kasembreros. Title pa lang ay may inganyo na tayong pakinggan. Ang title kasi natin ay Kalungkutan to Sayawan. Bakit kaya? Psalms chapter 30 verses 11 hanggang 12. You, God, have turned for me my mourning into dancing.
Ito pala, morning po is kalungkutan or dalahati. You have put off my sackcloth and clothed me with gladness, to the end that my glory may sing praise to you and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever. Grabe, napaganda ito mga kasembreros. Kalungkutan, lahat tayo nakakaranas nito mga kasembreros. May mga kalungkutan na palandalian, may mga kalungkutan na isang linggo, may mga kalungkutan na isang buwan, isang taon, and so on. Pero alam ko ang pinaka masakit talaga na mangyari sa ating buhay ay yung mawalan tayo ng minamahal mga kasembreros. Let's say member of the family, let's say kaibigan for example, na sobrang close sa iyo. Let's say basta anyone na malapit sa ating puso mga kasembreros. So especially our parents, yung kapatid natin, yung the closer the family or the family member sa atin, ay the deeper the sorrow and the deeper the grief mga kasembreros. Yung loneliness, yung pain mga kasembreros, yung hurt kapag mas malapit sa atin mas malapit sa ating buhay, yung namatay ay mas masakit, kung yung kirot, yung sakit, yung hapdi ay mas matindi mga kasembreros kapag mas malapit sa ating family member talaga ng mga kasembreros at naging malapit sa ating buhay. So ganoon po siya. Sayawan, kaya iba na yung alam niyo, tatawa ko minsan sa yung reality ng buhay na kasi dati 'di ba uso yung mga disco, yung parang dito kasi sa barangay, talagang uso yan dati. Yung let's say fiesta, let's say mga araw ng lugar na yan, let's say birthday, let's say, pero usually talaga mga fiesta, mga kasembreros, yung disco, yung mag-hire sila ng sound system, magdadala sila ng malalaking speaker, and then may entrance fee pa yan, Ngayon kasi sa mundo, parang yung disco na yan, sa mga city, sa mga syudad, parang grabe yung party na may mga inuman and so on mga kasos. Dito nga sa barangay, sa mga probinsya, parang nawawala na yung ganong trend na sayawan, parang kasi diba dati sa mga magulang natin, mga uso pa yung mga magdi-disco, yung mga dalaga, o dito yung mga binata. So tapos may mga times na magre-request ng kanta. Tapos, parang ngayon, nawawala na yun kasi parang nahihiya na yung mga tao, mga kasembreros. Parang nagsimula yata yung nawawala na yung trend na yun nung pandemic, na yung COVID-19, mga kasembreros. Pero yun, ngayon nga, ito yung sinasabi ko, natatawa ako kasi yung mga tao, nahihiya na silang sumayaw sa disco, pero hindi sila nahihiyang sumayaw sa TikTok. Di ba? Parang nakakatawa na reality na sayaw. Pag sabing sayawan talaga sa TikTok, pag may trend na ganito, pag may uso na ganyan, talagang walang pinipiling edad, mapalalaki, babae, mapamatanda, bata, mga kasembreros, dalaga, mga binata. So walang pinipiling edad, walang pinipiling, minsan wala nga pinipiling lugar, kahit sa gilid ng highway, sige, halukay ube, spaghetti, at saka yung mga, basta mga uso na mga kanta, mga kasembreros. Pag sinayaw ni Stel ng SB19, talagang, sasayaw na ng iba, hawak mo ang beat, talagang yung parang nare-register sa utak mo yung hawak mo ang beat, So marami mga kasembreros na mga dito na mga trend na kanta na sinasayaw mga kasembreros na mga tao. So kalungkutan to sayawan. So pero dito ibang sayawan. Okay? May mga Christian churches at may mga Kristiyano na yung sayawan kasi, yung praise and worship sa simbahan na mga born again, mga Kristiyano, mga kasembreros ay talagang normal 'yon. Kaya normal na sayawan talaga mga para sa Panginoon. Hindi siya self-gratification lang or self-desire or self-contentment or self-happiness. Parang ganun. Hindi siya ganoon lang mga kasembreros. It's a worship. It's a form of dance mga kasembreros to worship and glorify God. Parang nasisiyahan ka dahil labis sa tuwa, dahil labis na galak mga kasembreros ay gusto mong sayawan ang Panginoon. And King David always did this, Talagang nung nabuhay pa si King David dito sa mundong ito, ay kung kaya niya na nasulatin ng salmo mga kasembreros. Kasi ang salmo, it's a song of joy, praise, worship, victory.
dancing mga kasembreros, praising God, and so on mga victories, triumphs at trials, no? Hingi ng tulong, no? Ganun siya, all kung pa lahat ng experiences at feelings or emotions ng tao ay na-express ni Haring David mga kasembreros through writing the book of Psalms, na kung saan ay halos lahat ng emotions ng tao dito. Masaya, malungkot, natalo, nagtagumpay, lahat ng seasons, no, lahat ng pangyayari as in normal kasi nga yung si King David po, 'di ba, yung a man after God's own heart. So malapit sa kanyang Panginoon, dinadakila ng Diyos through writing, no, hymns, psalms mga kasembreros. And then of course yung parang normal niyang sinusulat, parang nagsusulat ka ng self-reflection mo or self-biography or autobiography mga kasembreros, na ito na parang diary, na parang ganyan siya mga ngayong araw ganyan so nagtampo ako kasi ganyan so pero sa kinalaunan ay naging masaya naman kasi binigyan ako ng crush ko, binigyan ako ng jowa ko. Nanay ko naman ay naging sa akin. So parang siya parang diary, na parang daily journal siya yung ginawa ni Haring David dito mga kasembreros. Kung kaya lahat ng feelings, lahat ng emotions, lahat ng experiences na pwedeng maranasan ng tao ay na-express at naisulat niya dito sa Book of Psalms. Kung kaya hindi nakapagtataka na sobrang lapit ni Haring David sa puso ni Lord mga kasembreros, because that's who he is and that's who he was mga kasembreros. And he expressed everything, no, kahit malungkot siya, kahit nagtatampo siya, kahit parang nagsusumbong siya, no, lahat dito mga kasi sa Book of Psalms. Kaya pag bago pa lang kayo naman nanampalataya ni Kristo, it's really nice mga kasis and commendable to start and begin your faith journey by reading the Book of Psalms mga kasis. Napakaganda po nito kasi lahat ng seasons, no, lahat ng feelings at saka lahat ng emotions ng tao ay pwede mong express. Minsan nagsusumbong si King David sa Panginoon tungkol sa kanyang mga kaaway, yung plano ng pagiganti ng kanyang mga kaaway. So parang BFF mo lang nga talaga na nagsusumbong ka mga kasos. Ganito yung ginawa ni Haring David mga kasembreros sa kanyang mga sinulat sa Book of Psalms. So dito, no, especially sa chapter 30 verse 11 ng Book of Psalms mga kasembreros, is a beautiful verse that expresses God's incredible power to bring joy out of sorrow. So may kagalakan sa tindi or sa gitna ng matinding pighati or sorrow mga kasembreros. Grabe, no? The psalmist tells us that God has the ability to change our deepest despair into moments of celebration. So grabe, no? Yung greatest despair mo na or deepest and most sorrowful despair mo na ay pwedeng gawing kasiyahan at punong-punong kagalakan ng Diyos. When we read this verse, we can see a transformation that takes place from mourning to dancing. So mourning po, ito po yung pagdadalamhati ha. Kunwari, nagmo-mourn kayo ng namatayan kayo, natalo kayo, broken-hearted ka, may away kayo ng BFF mo, may away kayo ng magulang mo, ng kapatid or so on mga kasos. Basta something na nawawalan ka ng pag-asa, no? Parang ganoon siya mga kasembreros, na ginawa ni Lord into dancing, no? Parang kapakagalakan mga kasembreros or sayawan. This change is the work of God in our lives, demonstrating His love and compassion. Life can bring us challenges and hardships that lead to mourning or sadness. At times, we may feel overwhelmed, stuck in sorrow. We can relate to the heavy burden of loss or disappointment that preaches or that precedes these moments of dancing and rejoicing. So, ganun siya. Lahat tayo, talagang meron tayong kinakaharap na problema araw-araw mga kasembreros. The imagery of dancing is significant. Dancing represents joy, freedom, and celebration. It is a form of expression that shows our happiness and gratitude. Then when God turns our mourning into dancing, He does not simply lift our spirits, He transforms our entire situation. Grabe, no? This is why we can have a spirit of joy even in difficult times. We trust that God is with us, helping us through our trials. Sa ibang bansa, let's say sa mga fiesta, ngayon kasi yung dancing, yung sa mga street dancing, yung parang ganoon mga kasi yung ginagawa nila, no? Kahit wala na yung disco-disco, ay may mga street dancing pa rin silang ginagawa. Yung mga contest ng mga street dancing, mga contest ng mga yung sumasayaw talaga sa stage mga kasembreros, para pasayaw mga kasembreros, dance competitions.
So just like yung stars in the floor na parang ganoon mga kasembreros. But more than that, dito ay yung Diyos yung talaga nagbigay sa atin ng kagalakan and freedom and celebration. That is why transform, no, binago ng Diyos from despair, no, nawalan ka na ng pag-asa, namigati ka na, you are broken-hearted, you are not downhearted, no? Pero when God is with you, when we trust God, when we have faith in God, mga kasembreros, ay pwede niyang baguhin ang ating situation from hopelessness to hopefulness, no? From despair to trust and determination, from laziness to industriousness, no? From morning into dancing, from being losing to being successful or triumphant, mga kasembreros. So, parang gustong sabihin nila na anything is possible talaga sa kanya, mga kasi wala imposible. Parang isipin mo, wala ng pag-asa, pero maya-maya nagbigay ng pag-asa at ilaw ang Diyos, mga kasembreros. So, especially sa mga nagbabattle talaga ng sickness, no, ng cancer, for example. So, ganoon siya, mga kasembreros. Talagang grabe, no? Grabe yung, tawag dito, yung Diyos natin na He can change and He can transform us or in even our situation upside down, mga kasembreros. Alright, kung kaya pag sinabi natin walang pag-asa, nalulungkot tayo, expect ko pa, pag nalulungkot tayo, the more nalulungkot tayo, the more tayo mag-pray, the more natin napagtiwalaan ng Diyos because He can change our situations upside down. So kung tayo ngayon ay nahihirapan, kung tayo ngayon ay nalulungkot, kung tayo ngayon ay namighati, when we trust God ay magbabago rin ang situation, not sooner or later, mga kasembreros. Alright? So, kung kaya tiwala lang talaga at saka manalig tayo sa Diyos. And of course, no, kailangang magtrabaho tayo at saka magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. No? Work with faith or pananampalataya. Alright? Sinaman po sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? At saka transformation power ng Diyos sa ating buhay, na kung tayo malungkot ngayon ay tayo pa i-comfort niya at magiging masaya, no? Sasayaw tayo sa kasiyahan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you next segment, mga kasembreros, and paalam po.